Narinig natin ang kwento ng ating mga bisita. Ngayon naman, kausapin na natin ang ating trio, tagapayo. Sa pangunguna ni Dr. Love. Thank you, Mama Carla. Obviously, merong itinatago dito or may nagsisinungaling. Kasi parehong nawala yung ebidensya. Eh saan tayo? Sinong paniniwalaan natin? Wala silang dalang evidences. Kasi nabasag yung cellphone, nawala yung isang cellphone. These days, ang hirap mabuhay ng walang cellphone, di ba? Paggising mo pa lang sa umaga, cellphone na yung kukunin mo, di ba? Lalo na kung meron kang online game. Exactly. Kasi addictive yan. Oo. So, pag hindi tayo nagsabi ng totoo, wala tayong kakahinatnan. No? Matatapos tayo ng ganun din. At itong values na ito ang itinuturo ng mga magulang natin sa atin. Yung honesty. Ngayon, sa edad nyo yan, mga bata, bakit hindi kayo mag-isip ng mas productive na mga bagay na pag-aaksayahan nyo ng panahon na maaaring kumita kayo? Hindi lamang dito sa sugal. Kaya nga yung sugal, ipinagbabawal ng gobyerno natin kahit ng simbahan dahil immoral ang sugal. Nahuhuk kayo hanggang magsanla na kayo ng bahay at lote nyo, kotse nyo. Magsisimula sa ganyan, boy. Ilang taon ka na, boy? 19. Mag-isip tayo ng ng mga bagay na mas productive kesa dyan, yung legit na pagkakakitaan natin, na po pwede natin itaas ang noo natin at sabihin natin, pinaghirapan ko yan. Hindi yung sugal, no? Walang kahihinat na ng sugal. Maniwala ka, hindi kayo yayaman sa sugal, no? Eh kung ako nga hindi nagsusugal, hindi pa yung mayaman di lalo na yung nagsusugal. Gumawa na lamang tayo ng mga mas productive na mga magagawa natin. Nakikita tayo na legit. Lalo kung magkakaroon kayo ng kanya-kanyang pamilya. Tigilan na muna yung pagsusugal na yan. Kasi away lang yan. Tingnan nyo, ang pangalan to si Jobert, hindi siya makalabas. For fear na inaabangan siya ni Chris. O sabi naman ni Chris, hindi kita inaabangan. Hindi, wala na, naglukuhan na tayo, paikot-ikot na lang yan. It becomes a cycle. And this is a sign na hindi maganda ang takbo ng buhay nyo. Hindi maganda ang takbo ng buhay nyo. So, umisip tayo ng mga bagay na productive na ipagmamalaki ninyo. Hindi yung sugal. Maraming salamat, Mama Carla. Maraming salamat, Dr. Love. Ngayon naman ay pakinggan natin si Dr. Camille Garcia. Thank you, Mama Carl. Alam niyo, pag sinasabi natin na nagsusugal tayo for financial gain, iisipin niyo palagi may risk factor dito. Alam natin na pwede tayong matalo, pwede tayong manalo. Pero dapat nating isipin, bakit tayo nagkakaganon? Meron kasi tayo nag-i-invest tayo ng masyadong emosyon. Dahil sasabihin natin, di, siguro talagang magkakaroon ako ng pagkakataon na lumaki yung pera. O kaya naman kung mawawala man yun, nandun din yung takot natin na mawala yung perang yun. Sana pag-isipan yung maigi. Unang-una, sinabi nyo na nabasag na pareha siyang mga teleponong yan. Alam niyo, para matrace yun, lahat yan may email address So kahit sa ibang sa ibang PC or sa ibang tablet, pag hinanap yung maigi yan, makikita yan transaction history na yan. Hindi ko malaman kung ako'y kakampi dun sa kung sino nagsasabi ng totoo sa hindi. Pero isipin yung maigi, ano bang klaseng ang ginagawa niyo sa buhay niyo? Pagsusugal? Lalo lang itong pwedeng umabot sa punto na maging addiction. Tatandaan natin yung gambling, it is an impulse control disorder. Pag sinabing impulse control disorder, ibig sabihin, para bang nangangati yung ating mga palad na hindi natin mahihindian o mapipigilan dahil kasi gusto natin palagi meron tayong possibility na manalo, kikita tayo dito. At pag yun na ang naging dahilan kung bakit kayo nagsusugal, mas magiging mali ang investment dito. Bakit? Lalong magiging malaki yung talo, lalo rin magiging malaki yung sinasabi natin na risk na lahat i-bet nyo tapos yung pala lahat din mawawala. So mas malaki ang mawawala, mas malaki siguro magiging problema nyo. Sana bigyan nyo ng solusyon dito dahil kasi magkakaibigan kayo Imposible yan yung mga mobile games, it's one way to connect
Ibig sabihin, magkaroon kayo ng mga kaibigan dahil marami kayong makikilala dito na maaaring makatulong pa sa inyo para magkaroon ng trabaho. Hindi yung gawin yung trabaho, yung pagsusugal. Yun lang po. Maraming salamat, Doktora Camille. Balikan naman natin si Attorney Lorna Kapunan. Maraming salamat na idadagdag ko lang na hindi, kung minsan, masaya mag-bet, no? Masaya mag-bet, lalo na yung mga titas ng Metro Manila, pag nagmamajong, nagbe-bet sila, no? Pero recreational pa rin yun. Ang generation, meron tayong bagong generation, no? Kasi nalalaman natin yung Generation X, Y, Z, saka may millennials. Kayo ang generation, well, siguro hindi kayo, mas matanda kayo. May Generation Alpha. Yung Generation Alpha, yun ang generation na pinanganak sa year na inimbento ang mga gadgets na yan, mga iPads, mga ganyan. Yung Generation Alpha na yan, hindi na alam ang paano communicate sa mga parents. Wala na silang kausap, kundi yung iPad nila. Right. Wala na silang social, hindi na sila lumalabas ng bahay. Kung minsan nandun lang, nagmo-Mobile Legend. Yung mga apo ko, merong Roblox, at saka Crash Bandicoot. At saka Minecraft, yun. Mga innocent games yun. Pero bantayan natin ang mga anak natin because that might become Mobile Legend. Yung Mobile Legend magiging online gambling, etc. Kagaya ng sabi nila, bakit masama ang smoking? Because smoking is a gateway. Gateway yan to dangerous drugs, di ba? Ganon din, yung betting is a gateway to serious gambling. Hindi ba narinig natin yung storya noon ng yung sa sabungan? Sa sabungan, may nawawala 10. Maraming nawawala sa sabungan kasi meron ring ang gambling debt talagang walang patawad ang gambling debt. Patay ka kung hindi mo babayaran ang gambling debt na yan. Huwag sanang dumating sa gulong ganyan. On a side note, bullying, Chris, kung galit ka kay Jobert o kay JR, wag mo naman i-bully yung anak ni JR, ha? Kasi masama yun, hindi yun tama. JR, pwede kang mag-file kay Chris tungkol dyan sa bullying na yan o ilaban mo sa barangay. Ngayon, finally, sino ang may utang? Ang palagay ko lang sa narinig kong storya, although walang ebidensya, palagay ko si Jobert, naniniwala ko sa storya niya na ikaw binayaran ka, Chris, na pwede ring hindi mo natanggap, lasing ka nun, hindi mo, may sinabi nga nila, baka tinanggap mo, ayaw mong i-share sa iba. Kasi meron talagang ebidensya kung talagang pinadala mo. And lastly, pag kayong lahat may trabaho, ibig sabihin, ang ginamit nyo dyan, hard-earned money. Pinaghirapan nyo yung pera na yan. Huwag nyo yung isayangin sa gambling. Yun lang po. Maraming salamat, Attorney Lorna Kapunan.